Minsan ka na rin bang napatanong kung bakit nga ba may kabayo sa harap ng jeep? Para sagutin nga, nandito tayo sa isa sa mga pinakaunang jeepney manufacturers na kilala sa bansag na King of the Road, ang Sarao Motors. Alamin natin ang pinagbulan at kwento nito. Kasama ko ngayon ang nagvo-viral na charot reader mula sa PUP, si Axel. Hi, Kat! Thank you for Hi. having me. Ako personally, excited na rin akong malaman kung bakit nga ba may kabayo sa harap ng mga jeepneys. Nako, bakit kaya naka-Axel? Huwag na natin patagalin. Tara na. Meeting, ano na. Oo, halika na. Good afternoon. Ako si Architect Leonard John Sarao ng Sarao Motors Inc. I am the Operations Supervisor here at the plant. Balik muna tayo sa World War II. Alam nyo naman na sinakop tayo ng mga Hapon, then yung mga Amerikano nandito rin sila. May war vehicle silang ginamit nun. At tawag dun yung Willys Jeep. So, 5-seater lang siya. Yun yung primary vehicle na ginamit ng mga Americans during that. During the war, nasira yung mga infrastructure ng Pilipinas, yung mga tulay, kalsada, riles, airport, pier. Wala talaga tayong magamit nung nagsialisa na yung mga sundalo. At pinagamit sa atin yung mga Willys Jeep ng mga Amerikano. So, yung mga Filipino noon, naghanap sila ng paraan para makagawa ng pampublikong sasakyan. So, hinabaan nila yung Willys Jeep para mas marami makasakay sa likod. Sa pagpupursigin ng lolo ko na, alam mo yun, makatulong sa kapwa. Pero ang totoong tanong, bakit nga ba talaga may kabayo sa harap ng mga jeep na gawa ng Sarao Motors? Bakit po So, may kabayo, Sir LJ? O rewind ulit tayo. Yung lolo ko, yung founder, si Leonardo Sarao Sr., kinailangan niya na magtrabaho nung grade 5 pa lang siya. Para makatulong, grade 5, para makatulong sa pamilya na, alam mo yun, to bring food on the table. Marami siya naging trabaho noon, kargador, technician, mekaniko, basta lahat na lang ng pwede niyang pagkakitaan, ginawa niya. Tapos isa na doon, yung pagiging kutsero. Punta po tayo doon. Tara natin ito, Chero. Oo. Highlight sa buhay ng lolo ko is yung pagiging kalesa driver niya. Kasi napalapit siya sa mga kabayo. Very sentimental, very inspiring pala yung kabayo. Kabayo sa Oo, harap, sa hindi harap lang basta nilagay. Hindi lang doon. na, ito kabayo gusto ko kasi favorite animal ko. Hindi. So, fast forward, para nangyari yung kabayo. So, nagkaroon ng tambak ng aluminum wheels dito sa shop. And in order to recycle, ano pa pwede natin lagay sa jeep, yung mga burloloy. Ay, gusto ko ng kabayo. So yun, nagpagawa lolo ko ng kabayo. Mula kasi to 5 jeepney garage lang. Doon siya, across the street, yung gas station ngayon. Opo. 5 jeep lang. Parang 5 nakaparadang ganyan lang yung talyer noon. Tapos napalago niya na napalago, mas marami na bigyan ng trabaho. Tapos yung pakikitungo niya rin sa mga tao, hindi siya yung, kumbaga, ako boss kayo, tauhan lang kayo lahat. Hindi, parang ang trato niya is pantay-pantay lahat. Back in the day, yung peak era namin talaga nun was the 80s. Ang manufacture namin a month is 50 units ng jeepney. Kasi ang workforce namin ngayon, mga nasa 30 na lang. During the peak, mga 150 plus yung mga trabahador namin. So talaga mas mabilis yung progress na pagbuo namin. Ngayon, made to order na lang yung mga jeepney. Pero nung time na yon, gagawa kami ng marami. May mga pupuntang tao dito na gusto bumili, pipili lang sila, tapos bibili na sila. Nung namatay yung lolo ko back in 2001, nabalita po sa TV na nagsara na kami, kaya akala ng mga tao, wala na kami. Ang totoo lang doon, nag-restructure lang kami at nag-downsize ng facility kasi yun nga, yung demand ng jeepney hindi na ganun kalakas. Kaya yung mga tao nagugulat, bukas pa pala kayo. Sabi kasi dati sa TV, sarado na kayo. Sa kabila ng ilang dekadang pananatili ng Sarao Motors sa industriya, isa na namang malaking pagsubok ang dumating. At habang patuloy na nagbabago ang sistema ng public transportation sa bansa, maraming traditional na jeepney manufacturers ang nahaharap sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Nag-start na nga yung modernization program which is around 2016, 2017. Natakot na yung mga customers namin bumili ng jeep kasi baka ngayon bumili siya ng brand new tapos pagbawalan na gamitin. Sayang naman yung investment niya, hindi niya maka-ROI, lugi siya doon. Doon talaga namin naramdaman yung paghina ng sales ng jeepney. Tapos ngayon, yung fuel crisis, mas humirap kasi nga yung mga traditional jeepney natin ang gamit ay diesel. Hindi namin kaya makipagsabayan sa kanila because those big companies, they can mass produce. Kami, by hand pa rin yung paggawa ng mga jeepneys namin. Ang goal naman kasi nila is for sales. Marami ang mabenta. Kami, ang goal namin is makabuo ng mga jeepney, makapagbigay trabaho sa mga mekaniko, sa mga latero natin, sa mga kababayan natin. Maraming apektado hindi lang naman kami yon. Kung unang-una, yung mga operators, a modern unit will cost
More than twice the price of a traditional jeepney. Yung mga regular na, yung mga operators na galing sa jeep talaga, yung operator driver kung tawagin, mahihirapan din sila. And then of course, yung end consumer na commuters, kung mas mahal yung unit nila, matatranslate din na magtataas din ng pamasahe. Ang mga Pilipino, marami sa atin, hindi nga paycheck to paycheck ang financing nila eh. Day to day. Kung ano kitain nila sa isang araw, yun na yung pangkakain nila sa pamilya nila. Medyo madugo yun kung babaguhin mo yung nakaalat na budget nila na 13 pesos, 11.5 kung senior PWD or estudyante, malaking pagbabago yun. Lahat talaga mahihirapan. Sa usapin ng modernisasyon, hindi lamang mga manufacturer at operator ang maaapektuhan ng mga pagbabagong ito. Alamin natin ang say ng mga commuter dito sa Metro Manila. Kuya, ano pong sinasakyan nyo? Jeep o e-jeep? Jeep. 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 Bakit? Mura. Mura. Kasi mura. Marami pa rin ang pumipili ng jeepney dahil mas mura nga naman ito. Ngunit sa likod ng bawat pasada ay may mga tsuper pa rin na araw-araw na humaharap sa pabago-bagong kalagayan ng transportasyon. Sakay tayo ngayon kay Kuya Mark. Excited na ako ah. Hello po. Ano po ang pangalan ninyo? Si Mark Talagtat, Kuya Mark. Kuya Kuya Mark. Oo. Ilan taon na kayo, Kuya Mark? 30. Sa inyo po ba itong unit na ito na dinadrive natin ngayon? Hindi. Ale, ito ay Boundary. boundary. Magkano ang boundary per araw? On one. Ang laki! One. Ang laki na ng boundary. Eh, ang mahal pa ng gasolina Oo. ngayon. 24 hours na biyahe. May ikot ka. Lalabas ka ng alas 4 madaling araw. Grahe ka niyan. Pahinga. Mga alas 10 ng umaga. Ang labas mo naman yan. Hapon, ganito oras. Sa buong pagmamasada mo, kuya, magkano ang kita mo doon at labas na doon yung boundary? Sa ngayon, kasi mataas diesel eh. Oo eh. Kahit pa paano, naka 1,000 din. Pwede na rin isang araw. Oo, Kaso, isang 24 hours yun. Hindi ka na 24 hours. makauwi halos. Hindi na, dyan na sa grahe. Ay. Yung perang dapat mauwi na namin, andun na punta sa diesel. Kain kami ng 24 liter. Grabe, times mo yun. Times mo yun. Doon na napunta lahat ng kinita. Dati, umiikot lang kami sa loob ng isang araw, 3 ikot lang. Ngayon, kailangan namin umikot ng 6 na ikot sa loob ng 24 oras. Pwede kami kuha ng bayad, Kuya. Ayun. Saan po to? La Huerta. Saan daw yun? La Huerta. Magka, 15 binayad niya, magkano kuya doon? Dos ang supply. Dos. Ako may yung sa dos. ako doon. Ito yung sa Luerta. Magaling, ganun pala meaning mo. Alam mo, Kuya, ang hirap mag-drive, tapos nagma-minus ka pa. No? Ayan, second pa sa Kailangan bis in mat ka. Best in math. Okay, ay, ito may bayad. Saan po ito? Lugar. Ano, Magkano po yun? 13. 7 supply. 7 ang sukle. Ah. Pwede utang na loob yung piso? Wala ng piso. Baga. So, ayan o, 7. No? Ito po. Sukli ng Ben. Sa akin, maganda yung modern kasi hindi hassle, hindi mainit kasi upgraded na eh. Kaso lang, kaya ayaw din namin sa modern. At tulad niyan, sa ibang kasama namin, merong sariling jeep. Eh kung ibibenta yun, ipapalit sa modern eh, kakasya ba Lugi. yun? Kahit sabihin mo, 4 piraso jeep mo, hindi kakasya sa isang pirasong modern jeep. Nababawasan yung pasahero namin dahil dyan sa modernization. Ano sa palagay mo kuya ang dapat na gawin ng gobyerno sa halimbawa ito nga itong lumala ng krisis ng crudo. Ayun ang sinasabi ni Rinaldo Releviste na tanggalan yung bat ng langis. Tama, Oo. oo. Una-unang tinamaan ng crisis, oil crisis, eh kami mga jeepney driver talaga. Tama. Ano ba para sa iyo ang mukha ng modern jeepney na para dapat sa tsuper, sa pasahero at sa mga Sa lahat. Sa lahat. Kahit anong sasakyan na ipapalit nila dito sa traditional, walang problema sa amin mga jeepney driver. Basta kaya ng budget. Baklaran! Kuya Baklaran, bago tayo bumaba, no, medyo malayo-layo pa naman decision natin, meron akong mga baraha na gustong magbigay mensahe para sa gobyerno natin, no, at para din sa mga jeepney drivers natin na maaapektuhan ng jeepney modernization. Ito Kat, ang sabi ng unang baraha ko ay, Ano yan? bakit kasalanan ko? Huwag nating sisihin ang mga jeepney drivers natin kung umaaray sila dito sa jeepney modernization. Tama. Oo ha. Kasalanan ko. Oo. Ito ang pangalawang baraha. Okay, Kat. pangalawang baraha natin. Ang sabi ng pangalawang baraha ay, yun, doble cara. May dalawang side ang kwento eh. No. Oo. Maaaring yung modernization ay mapabuti ang kalagayan ng mga jeepney drivers at Aha. pasahero or
mas lalong mapalala nito ang sitwasyon na kinaharap nila. mas lalo malugmok silang sila. mahirapan. Oo. Sana, no? Doon tayo sa good Oo, side. good sana, sides of the dapat. story. Ayan, no? So, huwag tayo dito sa likod. Kay Oo, Bea dito Binene din tayo. tayo. Hindi si Bea Binene. Si Marby Fortesa yan. Panghuli. Okay, last card para gabayan si Kuya Mark. It's This Las Vegas at may dala siyang opportunity. Kaya ang opportunity na yun ngayon, kuya, ay anong gusto mong sabihin sa gobyerno? Kunin mo ng oportunidad na. Okay. Parehas lang nila yung presyo ng modern nila kaysa traditional jeep. Sa amin, wala problema yun. Mas pabor sa amin yun kasi hindi hassle sa pagmamaneho. Hulihin yung mga kurakot sa gobyerno. Yan! Andun na punta yung pera ng mamamayang Pilipino eh. Totoo. Tama. Anak ko, kinuha talaga ni Kuya yung opportunity. na to para manawagan talaga. Malayo na ang tinahak ng jeep sa ating kasaysayan. Pero sa bilis ng panahon, palaisipan pa rin sa akin kung tuluyan na nga bang napapalitan ang hari ng kalsada. Gaya ng kwento ni Kuya Mark at ng Sarao Motors, kung walang kalidad na transportasyon at may maiiwan sa modernisasyon, mas lalayo pa sa kaunlaran ang ating kapalaran.